Inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo para sa ating panalangin. Sabay-sabay natin iyuko ang ating mga ulo, itikit ang mga mata, at tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po para sa araw na ito. Naway gabayan niyo po kami na maging maayos ang aming klase. At sana po ay bigyan niyo po ng pangunawa ang mga mag-aaral para sa araw na ito. Amen. Para ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Santo. Magandang araw sa lahat. Magandang araw po, Teacher Leo. Magandang araw po, classmate. Nagagalak po kaming makita kayo. Gagalak rin ako pakita kayo. Kamusta kayo ngayong araw mga bata? Mabuti po. Mabuti. Kayo ba ay masaya para sa araw na ito? Opo, masaya po kami. Masaya. Dahil masaya kayo, ito ay magandang sinyales na kayo ay handa na para sa araw na ito. Bago kayo magsiupo ay pakiayos muna na inyong mga upuan. At kung may mga basura kayong makikita sa ilalim na inyong upuan ay pakipulot din ng mga ito. Bago tayo magsimula para sa araw na ito, ay simulan muna natin sa pagtala ng inyong mga pangalan. Pag tinawag ko ang inyong mga pangalan, sabihin, ako po'y naririto. Maliwanag ba mga bata? Opo. Magsimula tayo kay Kagatin Dave, Ako po'y naririto. Sigmund Dismama, Ako po'y naririto. at panghuli, Murillo Ryan. Ako po'y naririto. Magaling mga bata. Wala tayong pagliban sa klase ngayon. Pagpatuloy nyo lang ang mga ito upang wala kayong may mintis na aralin na magiging aralin natin. Bago tayo magbalik-aral, ay ipapaalala ko muna ang ating mga tuntunin sa klase. Una, makinig ng mabuti sa guro. Pangalawa, panatilihin ang katahimikan, lalo na pag nagsasalita ang guro sa harapan. At panghuli, taas lamang ang kanang kamay kung gusto nyong sumagot o mayroon kayong itatanong. Paliwanag ba ang mga ito, mga bata? Opo, nakuha po namin. Side. Bago tayo tutungo sa ating panibagong aralin sa araw na ito, ay magbalik-aral na tayo tungkol sa ating naging leksyon noong nakaraan. Sino sa inyo ang nakakaalala sa ating naging leksyon noong huling klase? Ikaw, Dave? Tamang gawi sa pangangalaga ng ating kalusugan po. Mahusay. Ito ay tungkol sa tamang mga gawi upang mapangalagaan natin ang ating kalusugan. Sino-sino sa inyo ang makakapagbigay ng ilang halimbawa tungkol sa ating naging leksyon nung nakaraan? Ikaw, Sigmund. Pagliligo po araw-araw. Mahusay. Pagliligo araw-araw. Sino bang makapagbibigay? Ikaw, Ryan. Pagkain po ng mga masustansyang mga pagkain. Magaling. Pagkain ng masusustansyang pagkain. Sino pa? Ikaw, Maxine. Pagsisipilyo po ng ngipin. Tama. Ang mga ito ay iilan sa mga halimbawa na ating naging leksyon noong huling klase. Mahusay. Kahapon ay binigyan ko kayo ng takdang aralin tungkol sa ating naging huling paksa. Tama ba mga bata? Opo. Naisagawa niyo ba ang mga ito?
Opo, tapos na po namin ginawa. Kung ganon, ay pakilabas ng mga ito at ating itong iwawasto. At pagkatapos, magsipalitan ng papel sa inyong mga katabi. Tapos na ba kayong magsipalitan ng papel, mga bata? Yes po, teacher. Kung gayon, magsimula na tayo sa pagwawasto. Para sa unang bilang, sino ang gustong sumagot? Ikaw, Dave. Check po. Check. Tingnan natin kung tama ba. Ano yung sagot? Tama. Dahil ang pagtulog ng maaga sa gabi ay nakakabuti upang mapangalagaan natin ang ating mga kalusugan. Sa panghuling numero, sinong gustong sumagot? Ikaw, Sigmund. Check po. Tingnan natin kung tama ba ang iyong sagot. Magaling. Ito ay check. Dahil ang pagkain ng masusustansyang pagkain ay nakakabuti upang mapanatili natin ang ating masiglang kalusugan. Sino sa inyo ang nakuha ng perfect score sa ating takdang aralin? Si Maxine po at si Hebro. Si Maxine at Hebro magaling. Bigyan natin sila ng Junisha Club. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Para naman sa mga hindi nakakuha ng perfect score, ay magaling pa rin kayo, class. Dahil sa inyong ipinakita kahusayan. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. At ngayon, class, mayroon ako ditong mga inihandang mga larawan para sa inyo. Ang gagawin nyo lamang ay tukuyin kung sino-sino mga kasapit ng pamilya ang tinutukoy nito. Magsisilbi ring gabay ang mga kahulugan na makikita nyo sa monitor. Handa na ba kayo, class? Opo, teacher. Kung ngayon, magsimula tayo sa ating unang larawan. Sa unang larawan, sino kaya ang tinutukoy nito? Ito ang katawagan sa lalaking magulang ng anumang uri ng anak o supling. Kilala rin bilang haligi ng tahanan. Sino ito? Ikaw, Dave. Tatay po. Magaling. Ang tinutukoy sa larawan ay ang ating mga ama, tatay o papa. Pangalawang larawan. Sino naman ang tinutukoy nito? Ito ay katawagan sa babaeng magulang ng mga anak. Tinatawag din bilang ilaw ng tahanan. Ikaw, Ryan. Nanay po. Magaling. Ang tinutukoy ng larawan ay ang ating mga nanay, ina o mama. Ikatlong larawan. Sino naman ang tinutukoy nito? Tawag sa nakakatandang babae na kapatid. Ikaw, Marie. Ate po. Magaling. Ito ay ang ating mga ate. Sino ba sa inyo ang mayroong mga ate dito? Ako po. Karamihan sa inyo ay may mga ate. Magaling. Sa pang-apat na larawan, sino naman ang tinutukoy nito? Tawag sa nakakatandang kapatid na lalaki. Ikaw, Sigmund. Kuya po. Kuya. Magaling. Ito ay ang nilalarawan ng larawan ay ang ating mga kuya. Sa panglimang larawan, sino naman ang tinutukoy nito? Ito ang pinakahuling anak, pinakabatang kasapi ng pamilya. Sino ito? Ikaw, Christian. Bunso po.
Magaling. Ang larawan nito ay tumutukoy sa bunsong kapatid o anak. Para sa ating panghuling larawan, ano ang inyong napapansin sa pamilyang ito? Ikaw, Dave. Masayang pamilya po. Magaling. Ito ay, ang larawan ay nagpapakita ng masayang pamilya. Dahil, kung mapapansin nyo, lahat sila ay masaya, nakangiti, at nagkakaisa. At ipinapakita ng larawang ito ang magiging paksa natin sa aralin ito. At ito ay ang pamilyang nagkakaisa, tahanang masaya. At ngayon, dahil handa na kayo sa ating panibagong aralin, ay babasahin na natin sabay-sabay ang ating magiging layunin. Pakibasa, class, ng sabay-sabay. Layunin. Sa pagkatapos ng aralin ito, ang mag-aaral ay nasa A. Nakasusunod sa mga pantayan o tutunin ng mga anak na ipapaliwanag ang kahalagahan ng kasunod ng mga tutunin ng mga magulang sa pamamagitan ng pagbibigay halimbawa at naisusulat ang mga tutunin o inuutos ng mga magulang sa pamamagitan ng activity. Okay. Sa pagtatapos ng aralin ito mamaya ay kayo, class, ay inaasahan na makasusunod sa mga pamantayan o mga tuntunin ng inyong mga magulang o mga kasapit ng inyong pamilya. Maipapaliwanag nyo rin ang kahalagahan sa mga pagsunod ng mga ito, mga tuntunin na sa pamamagitan ng pagbibigay nyo ng halimbawa. At panghuli, maisusulat nyo rin ang mga tuntunin o mga inuutos ng inyong mga magulang at para naman ito sa pamamagitan na gagawin nating activity. Bago tayo magsimula para sa aralin ito ay may gagawin muna tayong activity. Sa activity na ito ay ihahati ko kayo sa 3 grupo. Dito ang magsisilbing unang grupo, sa gitna ang pangalawang grupo, at sa kaliwa naman ang pangatlong grupo. Sa activity na ito, mayroon akong ipapakita isang halimbawa ng tula tungkol sa pamilya. Ang gagawin nyo lamang ay mag-isip kayo ng kakaibang paraan sa pagbasa nito. Maaring gawin nyo ito sa pag-rap o gagawin nyo ito sa paraan na pagkanta. Nakadepende sa inyong napag-usapan sa bawat grupo. At pagkatapos yung mapag-usapan, ang mga ito ay i-representa nyo dito sa harapan ang inyong nabuong gawain. Maliwanag ba, class? Opo. At ito, class, ang magiging rubrics sa inyong mga gawain. Bigyan nyo ito ng pansin upang malaman nyo kung ano yung mga dapat yung pagtuunan ng pansin tungkol sa inyong gagawin na activity upang makakuha ng malaking tulong. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang paghandaan ang ating activity. Maliwanag ba sa inyo yun, class? Yes po, teacher. Kung ganun, pari na kayong magsimula mag-plan. Handa na ba kayo, class, sa ating gagawin na activity? Yes po. Kung gano'n, magsimula tayo sa group 1. Maaari nyo nang i-representahin yung nagawang gawain. Magaling, group 1, sa ipinakita nyo panusayan. Mapapansin natin na ang ginamit nilang paraan sa activity na ito ay sa pamamagitan ng pagkanta. Napansin nyo ba na ang gaganda ng kanilang mga boses, class? Opo, ang ganda ng boses nila. Nakakabilib na masyado nilang ginalingan ang aktibidad na ito sa pamamagitan ng kanilang magagandang boses. Palakpakan natin ang group 1 sa kanilang kahusayan na ipinapakita.
Ngayon ay sa group 2 naman tayo. Handa na ba kayo group 2 na ipakita ang inyong gawain? Yes po. Kung ganun, ay kayo na ang susunod. Magaling group 2 sa ipinakita nyo namang kahusayan. So mapansin natin na ang paraan na kanilang ginamit naman ay sa pamamagitan ng pag-graph. At napakaganda ng kanilang ipinapakita sa atin. Palakpakan naman natin ang group 2. At sa huling grupo, handa na ba kayo na i-representa ang inyong nagawang gawain? Yes po. Ganon, kayo na ang susunod na magtatanghal. Mahusay, group 3. Sa ipinakita nyo rin kahusayan. Ang paraan na kanilang ginamit ay sa pamamagitan din ng pagganta. At mapansin din natin na ang gaganda rin ng kanilang mga boses. At palakpakan natin sila. Magaling class sa ipinakita nyong kagalingan at sa ipinamalas nyong kahusayan para sa aktibidad na ito. At dahil dyan, lahat ng grupo ay nakakuha ng perfect score or 50 points para sa activity na ito. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. At ngayon class, mayroon akong inihandang mga katanungan tungkol sa ating naging activity kanina. Base sa ating naging aktibidad kanina, ano ang pamagat ng tula? Yes, ikaw Dave. Tuloy po kayo. Ang pamagat ng tula kanina ay tuloy po kayo. Sa pangalawang katanungan, paano nilalarawan sa tula ang kanyang pamilya? Batay sa inyong napansin, ano ang inyong napansin tungkol dito? Ikaw, Maxine. Ang kanyang pamilya po ay masaya. Kanyang pamilya ay masaya, mahusay. Pangatlong katanungan, ano ang naisip parating ng manunulat ng tula tungkol sa utos ng mga magulang? Sinusunod po dapat natin ang utos ng ating mga magulang. Magaling, dapat sinusunod natin ang mga utos o payo ng ating mga magulang. Pang-apat na katanungan, sinusunod nyo rin ba ang mga utos o tagubilin ng inyong mga magulang? Bakit? Opo. Ikaw, Ryan. Opo. Bakit? Dahil bilang anak po, kailangan po nating sundin ang mga utos o tagubilin ng ating magulang dahil nakakabuti rin po sa atin ang mga ito. Magaling sa iyong sagot. Para sa huling katanungan, ano ang inyong nararamdaman kung ang iyong pamilya ay nagkakasundo at nagmamahalan? Ikaw, Maxine. Masaya po. Masaya. Ano pa? Sino pang makapagbibigay ng kanyang sagot? Ikaw, Fern. Masaya din po. Masaya din. Sino ba naman hindi magiging masaya kung ang pamilya ay nagkakasundo at nagmamahalan? Alam niyo ba, class, kung bakit natin binibigyang pansin ang mga tuntunin ng ating mga magulang? Bakit po? Binibigyan natin pansin ang mga ito nang sa gano'y mapanatili natin ang kaayusan sa ating mga pamilya. At para mas maunawaan nyo pa ang mga ito, ay sisimulan na natin ang ating diskusyon para sa araw na ito. At ngayon, magsisimula na tayo talakayin ang ating panibagong aralin sa araw na ito. Magsimula tayo sa ano ba ang ibig sabihin ng pamilya. Sinong gustong bumasa? Ikaw, Maxine. Ang pamilya ay ang pangunahing unit ng lipunan. Ito ang nagpapasigla ng pamayanan, lalo na kung ang bawat kasama ito ay nakatutupad sa tungkulin na iniaantas sa kanila. Salamat, Maxine, sa iyong pagbasa. Bawat pamilya ay may mga tuntunin na kinakailangan natin sinusunod. Kayo ba, sa inyong pamilya, inuutusan na kayo ng inyong mga magulang?
O mayroon ba silang mga bilin sa inyo bago sila umalis? Ikaw, Maxine, Yes po, katulad ng ano, pagtulog sa tanghali po. mahusay Maxine, pagtulog sa tanghali. Isa ito sa mga bilin na inuutos o sinasabi sa iyo na iyong mga magulang. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng tuntunin? Hindi po. Kung gayon, ay atin itong pag-usapan. Ang mga tuntunin ay dinakda upang sundin ng bawat kasapi ng pamilya. At kayo ay isa sa mga doon na kailangan ninyo itong sundin tungo sa maayos at masayang pamumuhay. Sinusunod natin ang mga tuntunin na mga ito dahil ito yung nagiging daan tungo sa ating masaya at maayos na pamilya. Ngayon, ano nga ulit ang tuntunin? Ikaw, Dave. Ang tuntunin po ay ang mga bilin at utos ng aming mga magulang. Magaling. Ito yung mga utos ng mga magulang. Bakit nga ulit natin kailangan sundin ang mga tuntunin? Sige, ikaw, Gerard. Para po mapanatili ang kaayusan ng ating pamilya. Salamat, Gerard, sa iyong sagot. Tama. Upang mapanatili natin ang kaayusan ng ating mga pamilya. Bilang isang mag-aaral at kasapit ng pamilya, makabubuti na ang inyong ginagawa ay pinasisiya ng inyong mga magulang. Magsisilbi itong inspirasyon sa kanila upang mas mapaganda pa ang inyong mga kinabukasan. Dahil dito, mahalagang sinusunod natin ang mga tuntunin at ang mga patakarang na pinagkasunduan sa tahanan, lalo na sa disiplina at sa inyong pag-aaral. Naintindihan niyo ba, class, ang ating diskusyon para sa aralin ito? Yes po, Teacher Leo. Mayroon pa ba kayong mga katanungan tungkol sa ating naging diskusyon? Wala na po. Kung ganon, ay tutungo na tayo sa ating panibagong activity na gagawin. Dito malalaman kung mayroon ba kayong natutunan o naintindihan sa ating naging diskusyon. At dahil nalaman nyo na at naintindihan ang ating aralin para sa araw na ito, ay magkakaroon muli tayo ng panibagong activity. Sa activity na ito ay muli ko kayong ihahati sa 3 grupo. Dito pa rin yung unang grupo, pangalawang grupo, at dito naman sa kaliwa ang pangatlong grupo. Para sa gagawin ninyo ay basahin ang ating magiging panuto. May sabay ipasa. Panuto, isulat ang mga tagubilin o inuutos sa iyo ng iyong mga magulang sa katawan ng puno. Magtala lamang na hanggang 5 ng mga ito at ang iyong pangalan naman bilang bunga. Para sa activity na ito ay bibigyan ko kayo ng isang malilinis na papel. At dito nyo sasagutan o ilalagay ang inyong mga sagot. Ito yung magiging activity natin para sa oras na ito. So kung mapapansin nyo dito, ako bilang bunga. Dito nyo, sa bunga, dito nyo ilalagay ang inyong mga pangalan sa bawat membro ng inyong grupo. Dito naman sa ugat, ang pangalan ng inyong mga ina o ama o sino mang kasapi ng inyong mga pamilya kung saan ay mayroon silang tuntunin na binibigay sa inyo. At sa katawan naman ng puno ang mga tagubilin ng inyong mga magulang o sino mang kasama sa pamilya. At nakalaan dito ang isang halimbawa para sa inyo. Maliwanag ba ang ating gawain ngayon, class? Opo, teacher. Kung gano'n, ipapasa ko na sa inyo ito. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang ating activity. Maliwanag ba ito, class? Opo. Kung gano'n, maaari na kayong magsimula sa inyong
activity. Tapos na ba kayong lahat? Opo. Kung ganon, ay pumili ng isang miyembro sa inyong grupo na kung saan siya yung magre-representa na inyong mga gawain dito sa harapan. Magsimula tayo sa group 3 naman. So group 3, sino inyong napili na magre-representa sa inyong gawain? Si Gerard po. Okay, asan si Gerard? Gerard, bari mo nang umpisahan ang inyong nagawang gawain. Okay po. Mahusay group 3 sa inyong naipresentang gawain. Naibahagi at naisulat ninyo na maayos at malinaw ang mga tuntunin na sinusunod o inuutos ng sa inyo ng inyong mga magulang. At dahil dyan, palakpakan nyo ang group 3. Ngayon naman ay tutungo tayo sa group 2. Group 2, sino ang inyong napili bilang magre-representa ng inyong gawain? Si Maika po. Maika. Saan si Maika? Maika, pari mo na umpisahan ang inyong ginawang gawa. Okay pa. Magaling, group 2, sa inyong pinakitang representasyon sa harapan. Malinaw at maayos ang inyong paggagawa sa inyong gawain. At dahil dyan, palakpakan nyo ang group 2. Ngayon, tutungo naman tayo sa huling grupo, ang group 1. Group 1, sino ang inyong mapili para upang i-representa ang inyong gawain? Si Jello po. Okay, Jello, mari ka na pumunta dito sa harapan at i-representa ang inyong mga gawain. Mahusay group 1 sa ipinakita niyong representasyon. Kagaya ng ibang grupo ay malinaw at naibahagi nyo rin ng maayos ang inyong mga gawain. At dahil dyan, ay palakpakan din natin ang group 1. Magaling class at napatunayan nyo talaga na may natutunan kayong aral sa ating naging aralin sa araw na ito. At dahil dyan, palakpakan nyo ang inyong mga sarili ulit. Matapos ninyo na pag-aralan ang aralin natin sa araw na ito, para sa inyo, mahalaga bang sundin o sumunod sa mga payo o sa mga tuntunin o mga tagubilin na sinasabi sa inyo ng inyong mga magulang o sino mang kasapi ng pamilya? Ikaw, Dave. Opo, sir. Dahil nakakatulong ito para sa ating sariling pag-unlad at ikakabuti ng ating mga kalagayan at pagkakaisa po. At isa po sa mga sinusunod ko ay paglilinis ng bahay bago maglaro po. Mahusay, Dave, at salamat sa iyong sagot. Ngayon naman, bakit kailangan natin pagtuunan ng pansin ang mga tuntunin o tagubilin ng ating mga magulang? Bakit po? Dahil ito yung mas nakakabuti para sa ating mga sarili. At ito yung magiging dahilan tungo sa maayos at magandang pakikisama natin sa ating mga pamilya. Para sa inyong panghuling gawain, pakilabas na inyong kwadernong pang-activity at direktang sagutan itong mga sinusunod. Bago niyan, pakibasa ng ating panuto. Iguhit ang masayang mukha kung ang pahayag ay wasto at malungkot na mukha naman kung hindi. Maliwanag ba ito, class? Yes po, nakuha po namin. Kung ganon, maaari na kayong magsimula. Tapos na ba ang lahat sa pagsagot? Opo, tapos na po kami. Kung ganon, ipasa ito sa harapan na walang ginagawang ingay. Ngayon, nasa sa akin na ang inyong mga kwaderno.
At ako na ang magwawasto ng inyong mga sagot. Sagutin natin ang inyong gawain. Para sa unang bilang, sino ang gustong sumagot? Yes, ikaw Dave. Masayang mukha po. Tingnan natin kung tama ba ang inyong sagot. Tama. Ito ay masayang mukha. Dahil ang pahayag na ito ay nagpapakita na wastong gawain. Para sa huling bilang, sinong gustong sumagot? Ikaw, Christian, anong iyong sagot? Malungkot na mukha po. Tama. Ang panghuling pahayag ay malungkot dahil ito ay nagpapakita ng di wasto na gawain. At ngayon, muli nating balikan ang ating mga layunin kung ang mga ito ba ay ating nakamit. Sa unang pahayag, nakasusunod sa mga pangantayan, tuntunin ng pag-anak. Ito ba ay ating nakamit? Opo. Sa pangalawa, ay papaliwanag ang kalagahan ng pagsunod ng mga tuntunin ng mga magulang sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa. Ang pahayag ba ito ay ating nakamit? Opo, teacher. At panghuli, ay susulat ang mga tuntunin ng utos ng mga magulang sa pamamagitan ng activity. Ito ba ay ating nakamit? Opo. Magaling. At ng ating mga layunin ay ating nakagawin. Bago tayo magtapos sa ating klase para sa araw na ito, ay mayroon muna akong ibibigay na takdang aralin. Ang inyong takdang aralin ay basahin at pag-aralan ang ating aralin sa susunod na araw tungkol sa kalinisan nagsisimula sa tahanan. Naintindihan niyo ba mga bata? Yes po, teacher. Ano nga ulit ang inyong takdang aralin? Pag-aralan po ang kalinisan at kaayusan sa tahanan. Paggabi. Magsitayo na ang lahat at paalam na. Paalam na po, Teacher Leo. Paalam na po, classmate. Paalam sa lahat. Audio Jungle.